Meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, kaya very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Unang-una, meron na tayong mga request na for repatriation. Halo-halo ito. Meron dito yung talagang pauwi na, natapos na ang kanilang trabaho, natapos na ang kanilang kontrata, pauwi na dapat sila talaga. Yung basically, dahil nagsara lahat ng airport, walang lumilipad na eroplano, na-stranded sila. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Mr. President, huwag mong sasabihin na pahirapan, mahihirapan tayo. No, wala ka pang ginagawa, sinasabi mo na, mahihirapan tayo. Paano tayo mahihirapan kung wala kang plano? No? Mahihirapan talaga tayo kung wala kang plano. Kung natutulog ka lang sa pansitan, Mr. President. 'Di ba? Bakit sa panahon ni Duterte, no, sa panahon ni Duterte nung nagkagera ang Ukraine at Russia, bakit hindi pa nagsisimula, naka-standby na? No, nagpaplano na yung administrasyong Duterte noon kung anong gagawin. Bakit ikaw ngayon parang wala kang plano? At ang masakit, ang sasabihin mo lang, mahihirapan tayo. No, kung gusto, maraming paraan. Pwede mong gamitin yung barko ng Coast Guard. Maglayag kayo papunta dito sa Egypt o papunta dito sa Israel. No? Makipag-ugnayan kayo sa diplomatic channels. No, kahit nung sa Qatar, Kuwait, makipag-ugnayan kayo doon, nabigyan kayo ng permiso na dumaong doon para ilikas yung mga Pilipino. 'Di ba? Bakit sa umpisa pa lang sasabihin mo na mahihirapan tayo? Ano 'yan, para may rason ka na kapag pumalpak yung repatriation mo sa mga kapwa nating Pilipino na siyang bumubuhay sa Pilipinas, yung mga OFW, may rason ka nga, sa una pa lang sinabi ko na mahihirapan tayo. No, imbis na sabihin mo, dapat sabihin mo, gagawin ng lahat ng gobyerno, no, walang mahirap diyan, no, dahil gusto nating iligtas yung mga Pilipino. Ganyan dapat, Mr. President. Grabe.